Ibinigay noong 2022. Nakalimutan ng 3 taon. Ngayon ay pangako. Narinig yung pinakyo po si Sara Duterte. Ito pa. Ng 3 taon. Eyo. 3 taon. Nakalimutan ng 3 taon. Ng 3 taon. Ngayon ay Narinig niyo po yun mga pre, no? Isang supporter po ni Pangulong Bongbong Marcos or ng mga Marcos ay talagang sumugod po. Sinugod si Sara Duterte at pinakyo. Ibang klase. Diba? At marami po siyang mga kalaban dito kasi yung mga nandyan, mga DDS yan eh. Diba? Mga DDS. Oh, kalain mo, isang ganyang klaseng tao, may tamang pag-iisip kumpara dyan sa mga kiniklaim na mga Duterte kuno sila, pero 'di ba, mga uto-uto naman. Siya mismo po talagang pinagtanggol niya yung ating pangulo at sinabihan pa pong sinungaling itong si Sara Duterte. Oo, sinungaling daw po. 'Di ba? Sinugod harap-harapan na habang nagsasalita si Sara Duterte. Pinakyo po. Papanoorin po natin yung buong video ngayon mga pre, no? And syempre, pag-usapan din po natin maya-maya etong di umano'y kumakalat na balita ngayon. Napapalitan na daw po itong si Speaker Martin Romualdez at magbibigay po tayo ng opinion reaction patungkol dyan mga pre, no? And then, syempre, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaksyon, ayan meron po tayong Facebook page, Ballpoint Man 2.0. Huwag niyo pong kalimutang i-follow mga pre, no? Yung ating Facebook page. Syempre, sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. Okay, and syempre, sa mga bago po nating subscribers dyan, maraming salamat po sa inyong suporta. Ayan Oo, eto na mga pre at bigyan na po natin ng reaksyon etong video na to. Ayan huwag kalimutang mag-follow sa ating Facebook page. Ayan. So, tuloy na po natin ito mga pre. pangako na naman. Eto habang nagsasalita po si Sara Duterte dyan, umi-eksena po etong kaibigan nating sumusuporta po kay Pangulong Bongbong Marcos. I think ito yung sa panahon yata na nangangampanya ang PDP laban. So, ito po, panoorin po natin. Kung nakikita nyo po dito, nakasulat po dyan, nag-iisang pro-BBM supporters. Talagang nandyan, nakipaglaban po. No? Pinaglaban. Buti pa siya, alam niya yung tama at mali. Pero yung karamihan dyan, wala po. Wala, tunganga lang. Lutang. Diba? Ito na, panoorin po natin. Narinig yun, may sumisigaw-sigaw ng Duterte. Parang inaasar-asar pa siya eh. Pakinggan nyo may sumigaw-sigaw ng Duterte at muntik pa siyang patulan dyan. Papatulan siya eh. Pangako na ibinigay noong 2022. Nakalimutan ng 3 taon. Pinakyo si Lustay. Grabe men. Ang sakit no? Nagsasalita ka sa stage, papakyuhin ka. Diba? Masakit sa kalooban yun. Tuloy natin. Ngayon ay pangako na naman ulit dahil merong darating na halalan. May eleksyon. Ayan, tinulak na siya. Ganito po ang ugali ng mga DDS na nanakit. Tinulak po siya. Mali yun. Hayaan mo siya magsalita. Kayo yung kiniklaim nyo, kayo yung nasa tamang pag-iisip kiniklaim nyo Dapat kayo yung marunong magpakumbaba kasi tama. Kayo yung nasa tamang pag-iisip, sinasabi nyo yan. Bakit ninyo sasaktan itong tao? Pwede mong pagsabihan, pero wag mong itutulak. Okay? Tinulak po ito. Naman ulit dahil ito ay tutulak yan merong darating na
Ayan o. Oh. halalan, Oh, ayan o. Tinulak ko. Tama po ba yon? Itutulak mo? Tingnan natin kung sino yung nagtulak nito. may eleksyon, sinubukan gawin, Oh. Ayun! Nipis naman pala ng katawan. Ako na lang yung dadali sa'yo, boy. Duklunta ka ron. Ha? Upal ka. Ito yung nanulak. Alam mo, ang hirap lang mag-ano eh, no? Ang hirap pagbitaw ng salita, pero pag sa ganyang sitwasyon, nauna kang manakit, ang sarap mong patamaan ng ano eh. Yung dito lang sa kabilang mata. Diba? Oh, walang mga respeto, mga bastos po itong kampo ng kadiliman ng mga DDS na to. Ang nipis pa naman ng katawan. Oh, unano pa. Oh, unano pa. Mario, ulitin po natin yung kanyang ginawang pambabastos isang dito. araw, Oh, halalan, oh tinulak. may eleksyon, Oh, sinubukan gawin, isang ayan oh. araw doon sa Cebu. Anong nangyari? Isang araw lang. Masakit sa akin kasi ang pinaglalaroan nila. Ayan oh. Tuwan-tuwa pa tong kupal na to Kanino ba? Okay lang ina mo ka? Animal ka? Payat-payat mo? Ha? Putang ina. Kapal na mukha. Teka lang, may tumatawag. Nagigigil ako, mga pre. Ang sarap mang lami kay laparuhon ba? No? Lami kayo. Lami kayo. Lami kayo. Lami kayo. Grabe talaga. Sige, tuloy na lang natin to. Ay yung mga tao na nangangailangan. Yung mga tao Ayan na, baka sabihin nyo, edited to. Baka sabihin nyo, edited to. Pinatungan lang ng audio. Hindi po edited yan. Bakit? napakailang Tingnan nyo nandyan si Sara Duterte may video dyan yan. pinaglalaroan nila. Ay yung mga tao na nangangailangan. Ayun si Sara Nagsasalita si Sara Duterte, pinapakyo klaro yan Baka mamaya mag-iyakan kayo. Sabihin nyo kami na fake news kami. Edited yung video. Klaro yan, hindi edited yan, mga tanga. Linisan nyo yung mata nyo, baka malabo na. Yung mga tao na napakahirap ang buhay, kailangan nila ng murang bigas. Kailangan nila ng murang bigas, sabi ni Sara Duterte. Pero ang sabi ni Sara Duterte, paalam niya kung paano pababain yung presyo ng bigas, pero hindi siya tutulong. Okay? So, paano na yun? Wala ka nga talagang pagmamahal sa mga mahihirap. Yun yung katotohanan dyan. Kaya, kailangan tinitingnan natin. Klaro Saludo tayo doon. Saludo tayo sa katapangan ng taong ito. Na talagang pinagtanggol niya po yung katotohanan at sinupalpal si Sara Duterte na sinabihan niyang sinungaling at pinakyu pa. Hindi ako saludo na pinakyu niya si Sara, okay? Pero hindi naman natin kontrolado yung kanyang pag-iisip, bunganga, kanyang reaksyon. Hindi natin kontrolado yon. Pero sumasaludo po tayo sa kanyang katapangan dahil talagang pumunta siya doon para lang sabihin kay Sara Duterte sa mismong lugar na yan na sinungaling ka. Okay? Pero yung pamamakyo niya, hindi naman po natin tinutolerate. Pero kaya nga lang, hindi po natin yun kontrolado. Diba? So, yun. Yun po yung reaction natin dito, mga pre, no? And then, move po tayo sa next topic, mga pre. Bigyan po natin itong patungkol naman dito kay Sara Duterte. And NBI recommends filing sedition grave threat Raps versus Sara Duterte. So ito po, no? At atin po itong ito po yung kumbaga
kinaso, no, ng DOJ dito kay Sara Duterte. I think January ba nagsimula? Oo, January. Bigyan lang po natin ito ng reaksyon. Guys, eto na naman ako. Isang malaking good news muna, no? Ayan na. Bagong-bagong balita. Ang NBI ay nag-recommend na sa DOJ ng final recommendation nila, formal recommendation, na sampahan na ng kasong inciting to the sedition at grave threat itong si Inday Sayad. Grabe. Ngayon, sabi ko nga, hindi po ako magsasawang sabihin to sa inyo ng paulit-ulit. Kakaiba po. Bakit po Inday Sayad yung sinabi niya ni Pinoy Canada? Syempre, sino ba namang may kakayahang magsabi ng ipapapatay mo yung First Lady, Speaker Martin Romualdez, at si PBBM kung wala kang ang ganun. Wala kang ang problema sa pag-iisip. Kaya ang tanong po namin, si Sara Duterte po ba, ang ating Vice President, may problema po ba sa pag-iisip? Kasi kakaiba po Kakaiba po yung galawan. Ibang klase mag-isip. Ibang klase manira. Yan po, si Sara Duterte. Diba? Tuloy natin. Talaga, diba? Ito yung sinasabi natin, when it rain, it pours. Guys, isipin ninyo, napakalaking good news ito para kay Inday. Sapagkat inuulan na siya ng kaso. May parating pa siyang plunder sa April, tapos meron pa siyang impeachment trial. Naku po! Eto ako yung masasabi ko, hindi po ito panggigipit kay Sara Duterte. Hindi po. Kasi unang-una, siya po ang gumawa ng problema na to Diba? Siya ang gumawa ng problema na to. Hindi po siya ginigipit. May batas po tayo. Yung administrasyon, sumusunod lang sa batas. Si Sara Duterte, hindi po yan ginigipit. Ako bilang isang Pilipino, nakikita ko po, hindi po ginigipit si Sara Duterte. Ako, ang nakita ko lang noon na matindi manggipit, si Digong, nung panahon niya. Marami po siyang ginipit na mga mahihirap. Pero pag mayaman ka, mas maluwag yung buhay mo. Diba? Pero pag mahirap ka, gigipitin ka, patay ka pa. Tuloy natin. Kinarma ng gusto ang mga dutae. Ayan! Kawiwik leader nyo kay PBBM. Ngayon, ano na kayo ngayon? Saan kayong pupulutin? Isipin mo, yung tatay, ICC is coming to town. Huwag kayo mainip Si Inday Sayad, naku po! Mangungulungan ito, sigurado. Ako'y naniniwala na si Sara Duterte, talagang pipilitin po ito ng ICC na makuha. Kasi, nandun po siya sa listahan. Siya naman po ang may sabi niyan. Diba? Kung talagang tuluyan itong ma-impeach itong si Sara Duterte, or halimbawa lang, hindi siya makalusot siya sa impeachment trial, no? And pagbaba niya bilang presidente, vice president ng Pilipinas, I think mawawala na siya ng immunity. So, doon papasok yung ICC. Okay, pero kung magsasucceed itong impeachment trial laban dito kay Sara Duterte, mapapaaga po siguro yung ICC. Kasi ngayon po, bilang isang vice president pa siya, I think meron po siyang immunity. Doon lang nagkakaproblema ngayon. So tuloy natin. No? Mangungulungan ito. At hindi lang yon, yung mga kanyang mga bobong didilis vloggers, saan na kayo pupulutin? Alam mo, yung mga didilis vloggers na yan, ang gagawin yan, lilipat ng kampo yan. Ano ka ba? Pag sa tingin nila wala na silang mapapala, ang gagawin po ng mga yan, lilipat ng kampo. Diba? Ganun lang naman yung mga diskarte ng mga yan Pambaliw. Pag halimbawa, wala na kaming dito. Wala na kaming puwang dito sa mga Duterte. Lipat na muna kami. Mas mabuti nang lumipat muna. Diba? Yan po yung diskarte ng mga yan. So, ayan mga pre, tuloy natin to.
3 taon pa ang hihintayin ninyo bago mag-2028. Tandaan ninyo, nauubos na kayo. At magtutuloy-tuloy ang hearing ng Congress. Tandaan ninyo hindi pa kayo tapos doon, mga didilis vloggers. Kasi, alam ko, yung mga fake news na mga vlogger, tuloy-tuloy yung patawag dyan. Ipapatawag yan. Gigisahin ng gigisahin, pipigain ng pipigain. Lagot kayo. Tuloy. Yan. Week leader si PBBM, di ba? Kawi-week ninyo, saan kayo ngayon pupulutin? Anyway, guys. Ito. Sa kaka-week leader nila ng kaka-week leader kay PBBM, yung amo nilang malakas, nandun sa dahig ngayon. Ang lakas Diba? Ang lakas, kaya nandun sa dahig. Magandang balita ito. Tingnan natin, abangan natin ang mga susunod na mga pangyayari sapagkat si Inday, alumpihit na. Si Inday, sehad na kung saan na siya nagpipipit, nag-iikot. Hindi na mapakali ang pit nun, sigurado ako. So, yun lang po. Nakita ko, nung bago mag-eleksyon, si Sara Duterte ay problemado. No? Kaya kung saan siya nag-iikot para i-promote yung kanyang mga ini-endorso, 'di ba? Pakilala niya kasi problemado na po siya dahil sa impeachment laban sa kanya at sa ICC at sa mga sinampang kaso laban sa kanya. Kumbaga magulo na po yung utak niya. Kaya tingnan nyo, nung may nakapasok sa PDP laban na 3, medyo nakahinga-hinga siya ng maluwag. Medyo nakakatawa kahit papaano. Aba! May 3 nakapasok. Diba? Pero anyway mga pre, yun lang po no. At patong-patong na po itong problema ni Sara Duterte ngayon. Abangan po natin yung susunod na mga mangyayari. Ngayon mga pre, at bigyan naman po natin ng reaksyon itong patungkol naman po kay Speaker Martin Romualdez na di umano papalitan na sa palit liderato sa Kamara. Ayan ugong ng palit liderato sa Kamara, pinabulaanan. So ito po, bigyan po natin ito ng reaksyon mga pre. May mga lumabas na ulat na posibleng mapalitan ang liderato ng Kamara sa pagbubukas ng 20th Congress. Ilang araw lamang ito kasunod ng May 12 midterm elections. Subalit pinabulaanan ng ilang... Papayag po ba kayo na si Speaker Martin Romualdez ay mapalitan? Bago po kayo sumagot, ako po muna. Unang-una po, ako po, siguro, para sa akin hindi po. Bakit? Naku, pag napalitan po si Speaker Martin Romualdez, marami na namang mga DDS ang matutuwa niya. Diba? Oo, pero mas maganda pa rin po na ang magiging speaker po ay si Speaker Martin Romualdez. Dahil ano sila kumbaga, may communication sila ng Pangulo. Kumbaga, maganda yung takbo habang siya yung speaker dyan. Nagkakasundo po sila. Hindi po sila magkaiba ng pananaw, desisyon. Dapat po kasi may pagkakaisa. Diba? Kasi kung ang speaker hindi makikipagkaisa sa ating Pangulo, medyo mahihirapan nga. Diba? Paano naman uunlad yung bansa kung kanya-kanya ng desisyon at walang pagkakaisa? O sige nga. Tapos may mga sikreto kung ganun. Mahirap yun. Kaya kung ako po yung tatanungin, mas maganda po na si Speaker pa rin, Speaker Martin pa rin po yung nandyan. Diba? Kongresista na mayroong mga pagkilos para sa palit liderato. Nananatili rin umano. At saka masingit ko lang po si Dilima At parang ibabalik na naman si Dilima sa kulungan. Diba? Dahil ba malapit ng impeachment trial laban dito kay Sara Duterte? So kailangan, tanong po dito, kailangan bang makulong muna si Dilima bago magkaroon ng impeachment trial laban dito kay Sara Duterte? Parang naaamoy ko may naaamoy akong kakaiba dito Ano ba to? Ayo, ano sa tingin nyo mga pre? Anong reaction nyo doon? I-comment nyo nga, babasahin natin. Buo ang suporta ng mayorya ng mga miyembro ng House of Representatives. Ito'y lalo na't mas marami pa rin ang kabilang sa lakas CMD o mga kapartido ni late 1st District Representative Martin Romualdez ang nagwagi sa nakalipas na May 12 midterm elections. I don't think there is any change in leadership that will happen in the House. Kasi lang... Tama.
Oo, kasi kung ako yung tatanungin, okay na rin na si Speaker Martin na lang po yung nandyan. Subok na natin eh, di ba? Sa amin, sa lakas, we're the dominant majority party. Kung di po ako nagkakamali, we have around 105 elected congressmen, and we're 100% behind the leadership of Speaker Martin Romualdez. Of course, under the banner of continuity, no? Si Quezon 1st District Representative Mark Enverga, tagapagsalita ng Nationalist People's Coalition, naniniwalang maipagpapatuloy ni Speaker Romualdez ang liderato hanggang sa 20th Congress. We are still committed to we signed the manifesto supporting the presidential, we have the support to President BBM. Alam ko yung mga DDS ngayon, mag-iisip yan dapat nga, mapalitan na yan si Romualdez dyan. Dapat lang. Diba? Para ang may control, mga DDS naman. Ang iniisip nga nila, sana DDS yung, maka-DDS yung maging speaker dyan. Ganyan yung mga utak ng mga ng mga kampo ng demonyo. Diba? Ganyan po. Pero hindi po, tandaan po natin, hindi po talaga magwawagi ang kasamaan laban sa kabutihan. Diba? Hindi ko naman sinasabing perpekto lahat ng tao, pero tingnan mo naman sa dalawang grupo kung sino yung masama. Yung masama, palaging naninira. Yung mabuti, tahimik lang, pero pag gumalaw, didli. Yari. Diba? Tinatawag pa nga nilang weak leader eh. Diba? So, yun. Ako'y naniniwala po na si Speaker pa rin po yung mananatiling nakatayo dyan. No, with this legislative agenda. So, we believe that si Speaker Martin will continue his term as Speaker. I guess it's just a matter of discussing it siguro in the coming month probably or soon enough. So, I think tuloy naman to. Wala naman, I don't know any rumors. Gaya nila, nagpahayag din ng suporta sa liderato ni Speaker Romualdez si House Deputy Majority Leader Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor. Wala rin umano siyang nakikitang maaaring humalili rito. I continue to support the leadership of Speaker Martin Romualdez. Until now, I have not seen any serious contender expressing their intention to run as Speaker of the House of Representatives. Nakatakda ang pagbubukas ng sesyon ng panibagong kongreso sa July 28, araw din ng ika-4 na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Rosa Licoz, UN. Mauna pala muna yung birthday ko bago yung 28. Huwag kayong mag-alala, invited kayong lahat Invited kayong lahat sa birthday ko. Online handaan. Online handaan po. Ayan sa July na yan. Invited ang lahat, pati mga DDS. Mamimigay. Ay nako, magbebenta ako sa mga DDS ng ng tig 10 kilo per 10 kilo per kilo na bigas. Basta DDS yung bibili. Kasi alam mo naman mga yan, hampas lupa. Diba? Ditulungan na lang po natin ang mga kulangot na yan. So ayun ako'y naniniwala po. Kayo, agree po ba kayo? Pero para sa akin po, subok na natin si Speaker. So mas maganda, meron po silang ng Pangulo. Meron po silang pagkakaisa talaga. Nagkakasundo sila. Hindi po sila kumbaga naghihilaan pababa, di ba? Kumbaga walang sikretong tinatago at maganda yung team nila. So ako po ay gusto ko po para sa akin Speaker pa rin po yung nandyan. At baka yung makapalit pa niyan Judas, mahirap na po. So yun lang po yung ating reaction ngayon. Ayan Salamat po sa mga sumuporta sa ating YouTube channel Ayan, sa hindi pa po naka-follow sa ating Facebook page, Ballpoint Man 2.0, huwag niyo pong kalimutang i-follow. Ayan Ballpoint Man 2.0 mga pre. At syempre, meron po tayong Team Birador. Okay? At syempre mga pre, sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo lahat sa mga uploads natin. Siyempre, pasalamatan ko lang yung mga bago po nating subscribers dyan. Nasa 230,000 subscribers na po tayo. Maraming salamat po sa inyo. Ayan Salamat po sa inyong suporta.
Ayan. So, yun lang muna yung ating video mga pre. Kita-kits po tayo mamaya sa susunod na video.